Sa pagpapatuloy ng kwento, galit na galit si Mukpang, sa isip niya ay tuturuan niya ng leksyon si Yunij. Dahil sa pagtanggi nito sa kanyang alok na pagpapakasal. At makikita na halos lahat ng tao sa loob ng dakilang Hanlim Institute ay nahuli ng mga nakamaskara at tinipon sila sa isang grupo. Hindi makapaniwala ang dakilang iskolar na si Moon Yuhuan sa biglaang paglusob sa kanila ni Mukpang. Kaya napasigaw ito ng malakas at tinatanong si Mukpang kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabi ni Mukpang na nakatanggap sila ng impormasyon na may kahinahinalang aktibidad sa dakilang Hanlim Institute. Narinig daw nila na iba't ibang makapangyarihang tao ang dumadalaw sa kanila kamakailan. Sa sobrang galit ni Yuhuan ay sinigawan nito si Mukpang at tinanong niya kung alin doon ang kainahinala. Sa isang mayabang na tinig sinabi ni Mukpang na anong dahilan bakit kaya nagsasama-sama ang mga taong may parehong kapangyarihang pampulitika at pandigma. Iisa lang ang posibilidad, isang revolusyon. Pagkarinig nito, ay halos hindi makapaniwala si Yuhuan at ang kanyang mga kasama. Dahil sa galit siya ay sumigaw at sinabing ano ba ang kanyang pinagsasabi. Nandito lang sila upang maglaro ng Go. Ngunit nginitian lang siya ni Mukpang at mayabang na sinabi niya sa kanila, kung sa tingin ba nila ay maniniwala siyang ganito karaming tao ay nagtipon para lang maglaro ng Go. Sinabi ni Yuhuan na nagsasabi siya ng totoo. At sigurado din siya na narinig na ni Mukpang ang tungkol sa henyo ng Hanlim. At sinabi ni Mukpang na oo, narinig niya ang balita pero madaling mag-imbento ng chismis. At pagkatapos siya ay lumingon kung saan-saan, hinahanap ang henyo ng Hanlim na si Yenho. Nang hindi niya ito makita ay tinanong nito ang kanyang tauhan kung nasaan na ito. Biglang nagtaka ang kanyang tauhan, kaya tinanong nito si Mukpang kung sino ang tinutukoy niya. Sinabi ni Mukpang na ang henyo na kanilang binabanggit. Ngunit sinabi ng kanyang tauhan na wala nang natitirang tao sa mga gusali. Kaya sa tingin ni Mukpang ay tumakas na si Yenho ng maaga. Dahil imposibleng makatakas siya pagkatapos dumating ang kanilang grupo. Kaya sinabi niya na mapalad ang hinayupak na si Yenho. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang atensyon sa kanilang mga bihag at sinabi niya na kung inosente sila, ay palalayain nila sila. Kung wala silang makitang problema, papakawalan sila at hihingi sila ng tawad sa kanila. Maya-maya lang ay biglang dumating ang kanyang tauhan, na may dalang isang libro at magalang na lumuhad upang ibigay ito kay Mukpang at sinabi niya na natagpuan niya na ang kanyang hinahanap. Sinabi ni Mukpang na ang librong kanyang hawak ay ang kasunduan ng mga taong nagbabalak ng revolusyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Mukpang, bigla silang nagulat, kaya sinabi ni Yuhuan na hindi nila kailanman ginawa iyon. Pagkatapos ay ipinakita ni Mukpang sa kanila ang talaan. At sinabi niyang narito sa kanilang harapan ang ebidensya. Sa isip ni Yuhuan na sa simula pa lang ng pagpunta nila rito ay balak na silang e-frame up ni Mukpang. Pagkatapos ay ilan sa mga iskolar ang nagsabing hindi sila kasali, inosente sila. At hindi sila pumunta rito para makisangkot sa ganoong gawain. Pagkatapos ay biglang tumayo si Li Wangya at tinawag ang pangalan ni Mukpang at sinasabi niya na nakakaaliw ang pangyayaring ito. Nang makita siya ni Mukpang ay bigla itong nataranta at nagulat. Dahil sa pagkagulat ay bigla itong napasigaw sa pangalan ni Li Wangya. Ngunit sinabi ni Li Wangya na huwag niya siyang tawagin sa kanyang pangalan at tawagin siyang ang Royal Head Inspector. Kaya biglang natahimik si Mukpang at ang kanyang mga tauhan. Nang makita nila si Li Wangya ang mga iskolar ay biglang nakahinga ng maluwag, at hindi sila makapaniwala na nandito ang Royal Head Inspector na si Li Wangya. At ang iba ay iniisip na sila ay ligtas na. Pagkatapos ay magalang na binati ni Mukpang si Li Wangya at sinabi niya na hindi niya ito gagawin kung alam niyang narito si Li Wangya. At sinabi ni Li Wangya sa kanya na hindi siya ang taong nagtatanim ng galit, kaya kung maaari ay palayain mo na sila. At bigla nilapitan ni Mukpang si Li Wangya at sinabi niya na bago ko gawin yan ay may itatanong muna siya sa kanya, kaya sinabi ni Li Wangya, kung ano naman iyon. Sinabi ni Mukpang sa kanya, bakit niya pinlano ang revolusyong ito, kaya biglang natahimik si Li Wangya. Sa mapang asar ng ngiti, sinabi niya kay Li Wangya, kung sa tingin ba niya na hindi niya alam na narito siya. Kaya sinabi ni Li Wangya sa kanya, kung ano ang pinagsasabi nito. Itinulak ng dalawang nakamaskara si Li Wangya sa lupa, at sinabi ni Mukpang na palaging may sentrong tao sa isang revolusyon. Hindi niya inakalang ito'y isang iskolar lamang.
Pinakamakatwira na si Li Wangya mismo, isang kamag-anak ng emperador. Sa sobrang galit, sumigaw si Li Wangya na wala ng hangganan ang kaiabangan ni Mapang. Paano niya nasisikmurang pagbintangan siya? Iniisip ba niyang makakaligtas siya sa mga kahihinatnan ng kanyang mga ginawa? Hindi siya papayag na makaligtas si Mapang. Ngunit sinabi ni Mapang, tila may maling pagkaunawa si Li Wangya. Hindi na siya makakapag-ulat sa kanyang kamahalan, dahil hinding-hindi na niya makikita ang emperador. Ang kaparusahan sa revolusyon ay agarang kamatayan. Mamamatay silang lahat dito. May mga lagda na sila ng mga di umano'y revolusyonaryo. Ano kaya ang iisipin ng kanyang kamahalan? Halatang-halata na nagbabalak silang magrevolusyon. Sa sobrang galit ni Li Wangya, ay sumigaw ito ng malakas at tinawag na hayop si Mapang at sinabi niyan hindi siya patatawarin ng langit dahil sa ginawa niya. Ngunit sinabihan lang siya ni Mapang na sige lang ipagpatuloy niya lang ang kanyang pagmamakaawa. Ngunit bago ang lahat may isang tao muna ang kailangang mamatay. At walang iba kundi si Yunage. Dahan-daang nilapitan ni Mapang si Yunage at sinabi niyang binalaan na daw niya ito noon na gagawin niya ang mga bagay sa sarili niyang paraan. At siya ay nagpapasalamat dahil tinanggihan siya ni Yunage, kaya lahat sila'y mamamatay. Pagkatapos bigla niyang hinawakan ang mukha ni Yunage at tinanong niya ito, kung handa na ba siyang magbago ng kanyang isip. Ngunit dinuraan lang siya ni Yunage at malakas niyang isinigaw na mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa magpakasal sa tulad niya. Mula sa nakakadiring ekspresyon, habang nakalabas ang kanyang dila, pinisil niya ang pisngi ni Yunage at sinabi niyang huwag itong mag-alala dahil hindi niya ito papatayin. Gagawin niyang mas nanaisin pa nitong mamatay kaysa mabuhay. Isipin niya ang pinakamalalang senaryo, at ipapadanas niya ang sakit ng daan-daang ulit na mas masahol pa kaysa sa kanyang maiisip. Biglang nandiri si Yunage sa sinabi ni Mapang. Sinabi niya na sa tingin niya bahahayaan niyang mangyari iyon. Mas pipiliin niya pang mamatay kaysa sa mapahiya siya dahil sa kanya. Kaya sinabi ni Mapang kung ganoon ba, kapag pinatay niya ang sarili niya, ang ama niya ang magdurusa. Kapag nagpakamatay din ang ama niya, ang iba namang tao dito ang magdadanas ng matinding paghihirap. Kaya ipinaalala ni Mapang kay Yunage na hindi dito matatapos ang lahat. Lahat ng pamilya ng mga sangkot sa revolusyon ay pinapatay. Kung gusto raw niyang magpakamatay, sige lang, ang iba naman ang magbabayad para sa kasalanan, kaya biglang nagngit-ngit si Yunage dahil sa sobrang galit. Pagkatapos ay hinawakan ni Mapang ang kanyang buhok at hinayla ito pataas at sinabing, sige lang, patayin niya lang ang kanyang sarili. Hindi raw siya mandidiri kung mas marami pang taong mapaglilibangan niya. Kaya biglang napasigaw ang kanyang ama, dahil sa pag-aalala nito sa kanyang anak. At pagkatapos ay muli hinaplos ni Mapang ang pisngi ni Yunage at sinabi niyang sisimulan na ba nila. Walang magawa si Yunage upang ipagtanggol ang kanyang sarili, dahil siya ay nakatali. Kaya wala siyang magawa kundi hayaan si Mapang sa kanyang ginagawa. Ngunit sa kanyang isipan siya ay team na nanalangin na sana ay may tumulong sa kanya. Pagdilat ng kanyang mga mata, biglang nanlungo ang kanyang mukha. Dahil nakita niyang dahan-daang umaalis si Yenho bitbit ang kanyang bagahe. Mas lalo siyang nenas nang makita niyang umakyat ng bubong si Yenho. Upang tuluyang lisanin ang lugar, kaya biglang sumigaw ng malakas si Yunage at tinawag ang pangalan ni Yenho, kaya napatigil si Yenho mula sa kanyang kinatatayuan. Kaya bigla siyang nagulat sa hindi inaasahang pagtawag sa kanya ni Yunage. Kaya bigla siyang napakamot sa kanyang ulo at tumawa na parang walang nangyari. Kaya tinanong siya ni Yunage kung ano ang kanyang ginagawa. Sumagot si Yenho at sinabi niyang hindi niya ba nakikita na tumatakas siya. Kaya galit siyang tinanong ni Yunage kung siya ba ay nagbibiro. Kaya sinabi ni Yenho sa kanya kung ano ba ang mali sa pagsasabi ng tumatakas siya kung iyon naman talaga ang ginagawa niya. At hinulaan niya sa tingin niya ay hindi nagustuhan ni Yunage ang paraan ng pagsasabi niya. Kaya ang dapat ba na sinabi niya ay magpaalam siya. Kaya hindi makapaniwala ang mga iskolar sa ginagawa ni Yenho. Pagkatapos ay sinigawan siya ni Yunage na dapat ay tumulong man lang siya sa kanila. Ngunit sinabi ni Yenho na paano siya makakatulong kung hirap nga siyang iligtas ang sarili niya. At sumagot si Yunage, sinabi niya na marunong siya ng martial arts kaya makakatulong siya sa kanila. Ngunit sinabi ni Yenho sa kanya na masyado niyang tinatansya ang kanyang kakayahan. Ang pinakamabuting gawin sa ganitong sitwasyon ay magpanggap na wala siyang nakita.
Habang siya ay kumakaway ng kanyang kamay, sinabi ni Yenho sa mga sumalakay na wala siyang nakita, kaya ipagpatuloy lang nila ang ginagawa nila. Nang marinig iyon, bigla silang nagulat at natigilan at lalong hindi sila makapaniwala na magagawa iyon sa kanila ni Yenho. Sa isip ng lahat sobrang sama talaga ng ugali ni Yenho. Ngunit bigla siyang sinigawan ni Mukbang at inutusan siya na tumigil. Sinabi niya na sangkot na siya sa revolusyon. Buong mundo ang hahabol sa kanya. Wala na siyang magiging ligtas na lugar na mapupuntahan. Ngunit sinabi ni Yenho kay Mukbang na hindi siya sigurado riyan. Tinawag siyang hanggal ni Mukbang at sinabi na kahit malaki ang mundo, may mga mata kahit saan. Kaya hindi siya mahirap hanapin. Nang marinig iyon ni Yenho siya ay nagpaalam upang umalis at sinabi niya kay Mukbang na kung ganoon ay hanapin na lang siya mamaya. Biglang nakaramdam ng pagkainis sa kanya si Mukbang kaya inutusan nito ang isa sa kanyang mga tauhan na hulihin si Yenho. Nakaagad namang ginawa ng kanyang tauhan, at sumugod ito kay Yenho ng napakabilis, ngunit agad itong napansin ni Yenho. Dahil sa sobrang pag-aalala niya kay Yenho, sumigaw si Yunaj ng malakas at sinabihan si Yenho na tumakbo na. Nang marinig niya ang boses ni Yunaj na nag-aalala sa kanya, siya ay biglang napangiti. Ngunit habang papalapit na sa kanya ang atake ng nakamaskara na sumusugod sa kanya, ay sinabi niya kay Yunaj na kanina lang ay sinasabihan siyang tumulong, pero ngayon ay pinapatakbo siya. Ano ba talaga ang gusto nito? Pagkatapos ay makikita ang napakabilis na galaw ni Yenho, kaya bigla siyang nakapunta sa likuran ng umatake sa kanya. Naikinagulat ng nakamaskara dahil isang ilusyon lang ang kanyang tinamaan sa ginawa niyang atake. Nang walang ano-ano ay binigyan niya ito ng isang malakas na siko na naging dahilan ng kanyang mabilis na pagbagsak sa lupa. Pagkatapos ay biglang napabuntong hininga si Yenho at tila hindi niya nagustuhan ang nangyari kaya sinabi niya na medyo nakakainis. Biglang nagulat si Yunaj sa kanyang nakita, hindi siya makapaniwala sa ginawa ni Yenho. Kaya habang si Yenho ay nakatayo sa ilalim ng napakagandang buwan, tinawag niya si Yunaj na isang kakaibang babae. At makikita ang nakamaskara na bumaon ang ulo nito sa lupa sa lakas ng ginawang atake ni Yenho. Napapatulala pa din si Yunaj sa kanyang nasaksihan, hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari, kaya tinatanong niya ang kanyang sarili kung paano iyon nagawa ni Yenho. Na kahit ang mga iskolar ay gulat na gulat sa kanilang nakita at hindi sila makapaniwala. Maging si Mukbang ay tila nabigla din sa nangyari, masyado niyang minaliit si Yenho. Kaya sinabi niya kay Yenho na meron palang itinatagong kakayahan si Yenho. At biglang napakamot si Yenho sa kanyang ulo at nagpasalamat kay Mukbang sa kanyang pagpuri. Ngunit biglang nairita si Mukbang at sinabi niya na hindi iyon isang pagpuri. Ngunit tinawanan lang siya ni Yenho at sinabi niya na alam niya naman iyon at sinasabi niya lang naman iyon. Dahil sa sobrang inis niya kay Yenho ay tinatawag nito ang kanyang tauhan na si Hukil, at sinabi niya na hanggang kailan ba niya titiisin ang ganitong kahihiyan. Kaya kaagad na humingi ng paumanhin ang kanyang nakamaskarang tauhan at sinabi niyang aayusin niya ito kaagad. Ngunit binalaan siya ni Mukbang na huwag patayin si Yenho na kanyang ikinagulat. At sinabi ni Mukbang na siya mismo ang papatay kay Yenho gamit ang sarili niyang mga kamay. Nakaagad namang sinang-ayunan ng kanyang tauhan. Pagkababa ni Yenho mula sa babong ay dahan-dahan siyang nilapitan ng nakamaskara habang dala-dala ang kanyang espada. Ngunit biglang sinabi ni Yenho sa kanya na kung maaari ba na huminto muna sandali. Kaya habang naghahanda ang nakamaskara sa kanyang pag-atake ay tinanong siya nito, kung ano yon. Sinabi ni Yenho na kailangan niyang gamitin ang kanyang espada, kaya kung maaari ay maghintay muna siya sandali at kukunin niya lang ito sa kanyang kwarto. Ngunit biglang tinawag si Yenho ng nakamaskara na isang sira-ulong gago. Sinabi ni Yenho sa kanya na mukha naman siyang matanda, pero ngayong may mas batang lalaki na nagsasabing kukunin lang niya ang espada niya. Kaya tinanong niya ito, kung may problema ba siya roon. Ngunit sinabihan lang siya ng nakamaskara na tumahimik. Maya-maya ay may napansin siyang isang walis sa kanyang likuran. At sinasabi niya na 5 taon na ang nakalipas, hindi naman ganito. Paano naging ganito kabagsik ang mundo sa pagitan ng mga panahong iyon? Pagkatapos ay pinulot ni Yenho ang walis at tinanong siya ng nakamaskarang lalaki kung ano ang ginagawa niya. Kaya sinabi ni Yenho sa kanya, kung ano sa palagay niya.
Kaya habang pinapaikot ni Lianho ang walis sinabi niya na dahil hindi niya siya pinapayagan na kunin ang kanyang espada, kaya walis na lang ang gagamitin niya. Kung nagustuhan mo ang video nato, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.